kilala mo naman si Malin. Ibang usap-usapan dito sa baryo natin. Sinasabi nilang mukha daw takot sa araw ang babaeng yun. Sino pong pipigil sa aswang na yun? Mananahimik na lang po ba tayo dahil sa takot na baka tayo ang mabiktima? Dinala mo siya dito para lang mapatunayan na aswang siya, ganon? Ganyan na kayo ka-desperado, ha? Sa buhay, madalas tayong nagbibigay ng opinyon sa mga bagay na naririnig natin sa paligid. Lagi tayong may magandang suwestyon na parang tayo mismo ang nasa sitwasyon. Pero minsan, hindi natin napapansin na ang pagkalat ng peking impormasyon ay maaaring makasira ng isang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sobrang hilig ko po sa comics noong kapanahunan namin. Kaya naman po, ganun na lang ako na-hook sa mga kwento ng channel ninyo. Matagal na po akong nakikinig. Sadyang nahihirapan lang po akong isulat ang kwento ko. Ako nga po pala si Vince. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Vince! Nabalitaan mo ba? Napaka-chismosa talaga, Nay. Pero ano po bang chismis yan? Ikaw talaga. Kunwari tumatanggi ka pa pero inaabangan mo naman kung anong chismis sa sus! Wala naman po akong ibang pagpipilian eh. Kung hindi kita papakinggan, pipingutin mo lang ako. Mabuti naman at alam mo yon. Pero ano po bang nasagap mong chismis? Sigurado naman akong nalaman mo na yon. Ay imposible namang wala kang alam pagdating sa babae na yon. Ay naku, Nay. Binibiti niyo pa ako eh. Ano po ba kasing kwento mong yan? Napakaaga po ah. Saka maya-maya alis na din po ako, baka maglabasan na yung mga estudyante. Anong oras pa lang naman? Maya-maya ka na umalis. Masyado ka namang maagap. Gusto ko lang po mas maaga para naman makabenta ako ng madami. Ano, Nanay? Hindi niyo ba ipapaalam sa akin yung chismis na yan? O di huwag na lang. Pasaway! O eto na nga. Hindi ba kilala mo naman si Malin? Nay naman, inaasar niyo po ba ako? Alam niyo naman pong hindi na kami nag-uusap, di ba? Tinatanong ko lang naman kung kilala mo pa. Baka kasi kinalimutan mo na. Ano po bang meron sa kanya? Hindi ba ilang linggo nang hindi lumalabas ng kanilang bahay? O tapos kanina, nagugulat ang mga nakakita. Bigla kasi daw itong bumagsak sa daan. Ano po? Ano daw pong nangyari? Walang sinabi yung tatay niya kung anong nangyari sa anak niya. Maraming nakakita na pumangit daw ang balat niya. Hindi nga lang nakita ng maayos kanina kasi nakabalot raw ito. Baka naman po meron lang siyang sakit sa balat. Ibang usap-usapan dito sa baryo natin. Sinasabi nilang mukha daw takot sa araw ang babaeng yun. Ano naman po kung takot sa araw? Kahit di naman po ako matatakot sa sikat ng araw nakakaitim po kaya ng sobra yun. Nako, alam mo ba ang iniisip nila? Aswang si Malin. Aswang? Napaka-imposible nun, Nay. Mula bata ako, kilala ko na si Malin, kaya alam kong hindi siya aswang. Ano naman kung tama sila? Paano kung nadali ng aswang si Malin habang pauwi galing eskwela? Hindi ba nitong nakaraan lang siya hindi lumalabas ng bahay? Kapag hindi lumalabas ng bahay, aswang na. Hindi po ba baka may sakit lang sa balat o may trabaho lang siya kung araw? Kung ano-ano kasing chismis ang pinapakinggan niyo Ayun tuloy, nilalamon na kayo ng sistema. Sira ka talagang bata ka. Ipinagtatanggol mo pa rin ang babaeng yan kahit inayawan ka na. Paano kung aswang talaga siya? Kaya hindi ka niya sinagot. Ha? Ang layo naman po na iniisip niyo. Hindi niya lang ako sinagot dahil galit siya sa inyo. Akala niya papalitan niyo yung nanay niya. Hindi po ba minsan niya kayong nahuli na kausap yung tatay niya tapos bigla ko siyang niligawan? Siyempre isipin niya ginagamit natin yung pag-ibig para makuha yung yaman nila. Uso yun sa mga telenovela ngayon kaya hindi natin siya masisisi. Kahit naman sinagot ka niya, hindi pa rin ako papayag na maging kayo.
Kaya nga pumabuti na lang ayaw niya sa gwapo niyong anak. E di wala po akong sakit sa ulo. Aray naman, Nay. Bakit kailangan pingutin ako? Kasi pasaway ka. Alam mo, ako na lang kaya ulit ang magtinda ng mga comics na yan. Mamaya na may sumalisik ka pa at kumustahin ang babae na yun. Kitang-kita sa mata mo na nag-aalala ka sa kanya eh. Tamang hinala ka na naman, Nay. Saka matanda na ako. Kung noon pumayag ako mangialam ka sa buhay pag-ibig ko, aray! Sabi ko nga po, aray ko, may kinig na ako sa inyo. Hindi naman ako strikto kung sinong magustuhan mo pero gusto ko may magandang disposisyon ka na sa buhay. Ayoko nagtitinda ka pa rin ng comics at yan ang ibubuhay mo sa pamilya mo. Mayaman ang pamilya ni Malin. May sasakyan sila at pwede silang pumunta kahit saan. Kung hindi asawa ang tingin sa iyo ng mga tao, Nay naman, walang masama sa pagbebenta ng comics. Kahit nandito lang ako sa probinsya natin, maayos naman ang kita ko. Nakakasama ko pa kayo. Kung tatanggapin ko yung trabaho sa Maynila, di paano kayo? Paano ka kung mag-isa ka lang? Kaya nga, naghahanap ako ng mapapangasawa para makaalis ka na at umasenso sa buhay. Pakiramdam ko tuloy akong hadlang sa mga pangarap mong gustong maabot. Masyado namang madrama, Nay. Ang buhay sa Maynila hindi katulad po ng buhay dito. Dito pwede ako magpetiks. Sa Maynila daw, kada galaw pera. Kada utot pera. Kaya mahirap lalo ang buhay doon. Wala po kayong hinahadlangan na pangarap. Rico! Walang hinahadlangan kasi wala kang pangarap na pasaway ka. Meron naman po sadyang hindi pa lang panahon para abutin sa ngayon. Sige na po, Nay. Alis na muna ako para magtinda. Mag-aayos pa ako ng pupwestuhan ko Huwag makikipagkita kay Malin ha. Sinasabi ko sa'yo, iba kayo ng estado sa buhay nun. Lalo na ngayon, baka madamay ka pa sa kinakaharap ng issue. Opo. Agad akong umalis, dala ang mga bagong comics na mula sa supplier ko. Magaganda ito at siguradong maraming estudyante ang gugustong bumili. Noon, si nanay ang nagtitinda. Pero nang madalas na sumakit ang likod niya, pinatigil ko na siya. Ginusto ko na ring maging tindero nito. Bukod kasi sa kumikita na ako, nakakabasa pa ako ng libro. Hindi ko alam, pero gustong-gusto ko talagang magbasa ng mga kwento sa comics. Habang abala akong nag-aayos ng paninda, dumating si Cairo. Ikaw na pala nagtitinda dito. Nagpunta ako sa bahay niyo wala naman tao kaya naisipan kong tanungin sana yung nanay mo pero ikaw itong naabutan ko dito. Kamusta na? Oo nananakit kasi yung likod ni nanay kaya pinalitan ko siya. Alam mo namang masarap magtrabaho kapag hilig mo yung isang bagay. Tama ka naman dyan. Nasaan na pala yung nanay mo ngayon? Bakit wala sa bahay niyo? Nako, madalas talagang wala yun dito. Palagi kasi yung gumagala kasama ng mga kaibigan niya. Pinagbigyan ko na lang kasi ngayon pa lang niya masusulit yung buhay niya. Alam mo namang nagkaanak agad siya habang bata pa hindi niya nasulit yung pagkadalaga niya. Napakabuti mo pa rin anak no? Kaya naman halos lahat ng nanay dito sa baryo natin ikaw ang gusto maging anak. Masyado kang maalalahanin sa iyong ina. Siya na lang naman kasing kasama ko sa buhay. Nga pala, ang mga magulang mo, kasama mo bang magbakasyon dito? Kailan pa sila sumama na manatili sa ganitong baryo? Kung hindi nila ako pinatapon dito noon, baka hindi ko rin malaman na masarap ang buhay dito. Masarap nga ba? Halos 3 taon ka lang naman dito. Dumadalaw ka nga lang madalas kaya naman hindi natin nakalimutan ng isa't isa. Kung maayos lang ang kalidad ng edukasyon dito baka nga hindi na ako umalis. Akala ko naman kaya ako umalis dahil gusto ng mga magulang mo makasama ka. Parang oo na, parang hindi. Ang gusto lang kasi nila makapag-aral ako sa kilalang paaralan. Sa ganun, walang masasabi yung mga taong nasa paligid nila. Alam mo naman ang mga negosyante, di ba? Puro yabang sila. Mabuti at hindi ka ganung tao, no? Kahit sandali lang tayo magkakasama nun naging matalik na magkaibigan pa rin tayo. Kilala mo kasi ang tunay kong pagkatao kaya naman hindi ka nagtataka. Yung iba nga sinasabi nilang napakayabang ko raw umasta. Hayaan mo sila. Hindi ka naman talaga ganun, di ba?
Siyempre hindi. Nga pala. Nagulat ako sa mga nasagap kong balita dito ah. Anong balita? Yung tungkol sa nililigawan mo pero hindi ka sinagot. Nilaraban mo lang pero pakiramdam ko sinaktan mo na ako. Bakit bang hilig yun ni nanay nasa rin ako? Bakit hindi nyo nalang banggitin yung pangalan niya? Nakalimutan ko kasi yung pangalan eh. Ano nga palang pangalan niya? Malin ba? Nabalita mo na ba yung tungkol sa kanya? Siya daw ang aswang dito. Masyado ko naman nagpapaniwala sa mga yun. Siguro nga masungit si Malin pero hindi yun aswang. O tabi ka muna dyan, dito ka. Parating yung tatay niya. Palagi yung bumibili ng comics sa akin eh. Oh, may mga bago ka palang comics, Vince. Magkano to? Hindi ka ba nagtaas ang presyo? Naku, hindi po. Mapabago o luma, pareho lang ang presyo. Mamili na po kayo dyan. Magandang araw po, Mang Danny. Oh, Toy. Magandang araw sa'yo. Ang gwapo mo naman. Kaninong anak ka ba? Siya po si Cairo, yung kasama ko po noon dati. Ikaw pala yun. O, kamusta naman? Bakit napabisita ka yata dito? May kailangan ka ba? Wala naman po. Nakasanayan na lang po na bumusita tuwing bakasyon. Nga po pala. Kamusta na po si Malin? Ayos lang po ba siya? Abay, oo naman. Maayos si Malin. Bakit mo naman natanong? Kasi po, nag-aalala kami sa kanya bilang kaibigan. Kung ano-ano kasing chismis yung kumakalat dito eh. Yung sinasabi nilang aswang daw yung anak ko. Paano naman mangyayari yun kung ako yung ama? Di ba dapat ako muna ang aswang bago siya? Ganun po ba? Bakit sabi? Huwag kang magpaniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Mas paniwalaan mo kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya. Hindi ba nililigawan mo siya, Vince? Opo. Hindi naman po ako sinagot. Di ikaw na makakapagsabi na hindi aswang ang anak ko. Kasi kung aswang siya, di sana nakita mo na yun nung nililigawan mo pa lang siya. Imposibleng tumagal ang isang aswang sa isang lugar na walang nakakapansin na kakaiba sa kanya. Hindi ba noon pa naman kami nakatira dito, kaya paano kami magiging aswang? Paano naman po kung ngayon pa lang siya nahawa? Hindi po ba mas magandang ipaliwanag yun na sa mga tao kung ano po yung totoo? Bakit mo naman pinipilit sabihin sa akin ang opinion ng iba? Sa tingin mo ba may tapat akong ipaliwanag sa kanila? Sandali lang po. Wala naman po kayong dapat ipaliwanag. Kahit hindi po siya lumalabas ng bahay tuwing umaga, wala pong problema doon. Pamumuhay niyo na po yun at labas na po kami doon. Ewan ko sa inyong dalawa. Kalalaki niyong tao nakikinig kayo sa mga chismis. O magkano to? Katulad pa rin po ng O sakto, 3 kinuha ko. Maraming salamat po. Sige. Tigilan niyo na ang kakachismis, hindi yan nakakalalaki. Bakit mo naman ako pinigilan magsalita? Halata namang nagalit si Mang Danny sa mga tanong natin, di ba? Siyempre ama siya. Masasaktan siya kung yung anak niya paksa sa mga chismisan. Hindi ba may karapatan naman tayong malaman ng totoo? Nasa maliit na baryo lang tayo kaya dapat kilala natin ang isa't isa. Saka kung may aswang nga dito dapat silang mapalis. Nakasira sila ng katahimikan dito. Tama ka naman dyan pero hayaan mo na yung mga matatanda umayos dyan. Huwag na tayong makisawsaw. Bakit hindi tayo may kisawsaw? Hindi ba sabi nila ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Kaya bakit tayo mananahimik? Malaking usapin to kung sino ang nagpakalat. Pwede pang makasuhan kapag napatunayan hindi totoo. Sino naman ang magpapatunay na hindi totoo? May kakayahan ba tayong malaman kung aswang nga ba siya o hindi? Hindi ba kilala si Lolo Oka bilang magaling na albularyo? Bakit hindi sila magtanong dun? Mas madaling malaman kung galing sa mga tanyag at may kakayahan. Hindi mo ba alam na wala na halos naniniwala kay Lolo Oka? Siguro nung bata tayo palagi tayong dinadala dun pero alam mo ba? Mas naniniwala na mga tao sa mga doktor at may pinag-aralan. Meron ng mga ospital sa Maynila. Yan din kasi mahirap sa mga tao. Kapag may bago, kailangang iwan ng luma. Hindi ba pwedeng parehong paniwalaan? Yung tipong naniniwala sila sa tradisyonal at sa makabagong medisina. Kasi yung mga albularyo may mga napatunayan na sila at may gabay mula sa makapangyarihan. Sige nga, sino nagsabing may gabay sila? Hindi ba sila lang din? Kaya wag mo nang hanapan pa ng butas sa mga chismis. Kahit chismis lang yan, siguradong may totoo dyan. Tama ka naman. Lahat kasi ng chismis ni Nanay Lori palaging totoo. O diba? Alam mo, naawa rin naman ako sa kanila eh.
Lalo na ngayong usap-usapan na kung hindi mapapatunayan hindi aswang ay papalayasin na sila. Dahil sa sinabi niyang yon, bigla akong natulala. Pakiramdam ko ay sumusobra na ang mga chismis kung papalayasin sila, kung saan talaga sila nagmula. Kinagabihan, nang makauwi ako sa bahay, nandun na si nanay, abala sa paghahain ng pagkain. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, agad akong umupo sa hapagkainan. Nagulat na lang ako nang mapansin niya ang itsura ko. Para ka naman binagsakan ng langit at lupa dyan. Anong problema? Nanakawan ka ba? Hindi naman po. Ito po pala yung kinita ko sa pagbebenta. Kinuha ko na po yung puhunan at tinabi. Bibili ko po ulit yun ng bagong paninda. Kung ganun, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Nag-aalala lang po ako kay Mang Dani. Nako, dapat talaga tayo maawa kay Danny. Kanina, doon sa pinagbimitingan ng mga opisyal, nagwala siya na parang baliw. Sinasabi niyang hindi totoo mga chismis kaya tigilan na. Talaga po? O anong nangyari? May nasaktan po ba siya? Wala naman. Naawat din kasi siya kaagad pero alam mo, nakakaawa talaga sila mag-ama. Kasi gusto ng mga opisyal na paalisin na sila dito. Hindi po ba sumusobra na yun kung ganun? Yun nga ang sabi ko. Kaso ayaw nilang maniwala. Sinasabi nilang tama lang yun para wala ang mga magulang ang mag-aalala sa anak nila. Hindi naman po obligasyon yun ng magulang ni Malin o ng mga opisyal. Obligasyon ng mga magulang na panatilihing ligtas ang kanilang mga anak at huwag hayaang nasa labas pa kahit gabi. Tama ka naman dyan, pero wala tayong magagawa kung yun ang gusto ng mga nasa itaas. Hindi tayong nagpapatupad ng batas sa baryo na to. Ay siya, tama na nga yan. Hindi na natin sila problema kaya kumain na tayo. Sumabay na lang tayo sa agos ng ilog at huwag sasalungat kung ayaw mahirapan. Hindi na ako nakapagsalita at nagsimula na lang kumain kahit malalim ang iniisip. Pagkatapos naming kumain, pumasok ako sa kwarto ko para magpahinga. Habang nakahiga ako, nakatingin ako sa kisame. Iniisip ko ang kalagayan nilang mag-ama. Kung nakakatulog ba sila ng maayos dahil sa mga chismis. Kinabukasan, maingay pa rin ang usap-usapan. Tulad ng gusto ni nanay, hindi na ako nagsalita tungkol doon. Tahimik na lang ako nagdarasal para sa kaligtasan ni Malin at ng kanyang ama. Nang sumapit ang hapon, hindi ko siya agad nakilala dahil balot siya ng makapal na jacket at mahabang pang-ibaba. Malin? Malin, ikaw ba yan? Si tatay. Nakita mo ba si tatay? Hindi. Bakit? May problema ka ba? May kailangan ka ba? Bakit ka lumabas? Ikaw din ba? Naniniwala sa kanila? Naniniwala ka ba sa mga chismis? Ano ka ba? Siyempre hindi. Pero mukhang hindi maayos yung lagay mo ah. Namumutla yung labi mo. Nauuhaw ka ba? Kailangan mo ba ng tubig? Hindi ka ba nagtitinda ngayon? Baka nakakaabala na ako sa iyo Sabado ngayon at walang mga estudyante. Pahinga ko rin ngayon. Pagkatapos kong sumamang mamita sa bukid, saktong ang nakita kita dito kaya nilapitan kita. Halika, maupo ka muna dito. Kukuha lang ako ng tubig. Hindi na. Malapit na ang bahay namin at malayo pa ang bahay niyo. Mas magandang umuwi na lang ako. Baka nandun na si tatay. Sige, halika dito. Sumakay ka sa likod ko. Hindi na kailangan. Kaya ko namang maglakad Malapit na rin naman ang bahay namin. Ano ka ba? Mainit ang katawan mo at pinagpapawisan ka na malala. Yung mga labi at mata mo, hindi na rin maganda yung lagay. Ano ba kasi nangyari sa'yo, ha? Halika na, sumakay ka na sa likod ko. Huwag ka na makulit. Hindi na. Kaya ko. Malin! Matapos niyang sabihin yon at humakbang ng dalawa, bumagsak na siya. Kaya naman agad ko siyang sinalo.
Dahil sa sobrang pag-aalala, minabuti ko na siyang dalhin kay Lolo Oka. Siya ang kilalang albularyo. May mga nakakitang bumagsak si Malin. Kaya naman sinigawan ko silang sabihan si Mang Dani na dadalhin ko ang anak niya sa albularyo. Agad din naman kaming inasikaso ni Lolo Oka pagkakita sa amin. Pinaalis niya sa akin ang jacket ni Malin para matingnan ng mabuti. Laking gulat ko nang makitang puro sugat ang braso niya. Maging ang mga daliri niya sa paa ay nagbabalat na dahil sa mga sugat. Ano nangyari sa batang to? Bakit puno ng sugat ang katawan niya? Hindi ko po alam, Lolo eh. Matagal na rin po mula nung huli kami nag-usap. Nakasalubong ko lang po siya kanina bago siya bumagsak. Wala naman akong alam na pagdadalan kaya dito ko siya dinala. Mukhang may sakit siya sa balat kaya naman ganyan ang itsura. Hindi ko pa siya nasusuri ng maayos pero lilinisin ko muna ang mga sugat niya. May impeksyon ito ng pawis kaya kailangan malinis agad. Kailangan ko rin po bang alisin yung pang-ibaba niya? Wag na. Nasaan ba ang nanay niya? Tawagin mo na ang nanay o kapatid niyang babae. Mamaya yan, wala pa siyang ibang suot sa ibaba. Mapagkamalang ka pang magyakis. Parating na po siguro yung tatay niya. Wala po kasi siyang ibang pamilya kundi si Mang Dani. Kung gano'n, bakit hinayaan nilang magkaganito ang babae ito bago dalhin sa akin? Hindi ko rin po alam eh. Ang alam ko lang po hindi siya madalas lumalabas tuwing umaga. Na pinagtatakan ng mga tao dito. Sa baryo niyo pala galing ang usapang yun. Sinasabi nilang aswang daw ang dalagang hindi lumalabas kapag araw. Naabutan pang araw ito ng mga taga-baryo ng madaling araw sa kalsada. Opo, siya nga po yun. Hindi siya isang aswang. Wala ding senyales na minsan siyang kinagat ng aswang. Kung ganun, ano po kayang dahilan kung bakit hindi siya lumalabas tuwing umaga? Ano po ba yung nangyari sa balat niya? Ano po yung sakit niya? Sa ngayon, hindi ko siya pwedeng tawasan. Kailangan ko munang humingi ng permiso sa magulang niya. Sigurado namang hindi mo siya kapatid o kamag-anak, diba? Oo nga po, pero paano niyo po nalaman? Mukha kasing gusto mo siya eh. Tignan mo, ang mga mata, sobra ang pag-aalala. Saka kung kapatid mo siya, dapat alam mo ang kondisyon niya. Tama po kayo pero kahit sino naman po, kahit hindi siya gusto, mag-aalala kung muntik na siyang mamatay sa gitna ng kalsada. Sa bagay, may punto ka naman doon. Yan. Nilagang dahon ng bayabas lang tong pinahid ko sa katawan niya. Mabuti na lang at palagi ako may nilagang dahon ng bayabas. Maraming salamat po. Akala ko po wala nang nagpapagamot sa inyo. Bakit palagi po kayo may nilagang dahon ng bayabas? Mga talbos yan ng bayabas. Iniinom ko yan tuwing umaga. Kumuha lang ako ng kaunti panlinis ng sugat niya. Maglalaga lang ako ng tsaa para naman mahigop niya kapag nagising siya. Hindi niyo po ba talaga malalaman ang dahilan ng mga sugat, pagkahilo at pagtago niya sa loob ng bahay? Saka yung pagbabalot niya ng makapal na damit? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ikaw ang pamilya niya. Siguro naman may ideya na ang magulang niya sa karamdaman niya. Kaya ayokong pangunahin yon na sabihin sa'yo. Kung darating ang magulang niya, edi mas maganda. Kung magigising siya, edi siya mismo ang tanungin mo tungkol sa kondisyon niya. Siya, maiiwan na muna kita sandali. Alam kong may punto si Lolo Oka. Nag-iisang anak si Malin ng kanyang ama. Lahat ng meron sila ay tinatamasa niya. Kaya kung may sakit siyang ganito at alam ng kanyang ama, siguradong gagawin nun ang lahat para mapagaling lang ang anak niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na ako naghihintay nang dumating si Mang Dani. Natataranta ito at kinwelyuhan pa ako. Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Teka lang naman po. Wala po akong ginawang masama sa kanya. Magpapaliwanag po ako. Sige nga. Ano ipapaliwanag mo? Dinala mo siya dito para lang mapatunayan na aswang siya, ganon? Ganyan na kayo ka-desperado, ha? Hindi po. Wala pong kailangang patunayan si Malin kasi hindi po ako naniniwala sa chismis. Sinungaling. Ano nangyayari dito? Dito mo ba gustong upakan ng nobyo ng anak mo? Nobyo?
Hindi nga kilala ng binatang yan ng anak ko. Pinaghihinalaan nga nilang aswang eh. Bitawan mo na siya. Maupo ko na lang at mag-usap tayo. Wala na pong dapat pag-usapan pa. Nandito lang ako para kunin ang anak ko. Siguro naman nalaman nyo na hindi siya aswang, di ba? Sandali lang po. Wala naman po talaga akong gustong patunayan. Sadyang nagkataon lang na dumaan ako at nakasalubong ko siya. Inahanap po niya kayo. Nung pauwi na siya, nahimatay siya dahil sa sobrang init. Mainit kasi ang suot niyang damit. Nagkaroon din ng impeksyon ng ilang sugat niya sa balat dahil sa pawis. Hindi ko siya matignan ng maayos kasi walang permiso ng magulang o kapamilya. Kaya pinunasan ko na lang siya para hindi masyadong mairita ang katawan niya. Ano po ba talagang kondisyon niya? Ano pong nangyayari kay Malin at bakit hindi niyo po siya pinapagamot? Hindi aswang ang anak ko. At hindi ko naman siguro kailangang ipaliwanag ang kalagayan niya. Uuwi na kami. Maraming salamat sa ginawa niyo para sa kanya. Sandali lang po. Paano po namin kayo matutulungan kung hindi niyo sinasabi sa amin kung ano yung kalagayan niya? Hindi namin kailangan ng tulong niyo. Hindi magagawang gamutin ng albularyo ang sakit ni Malin. Pwede po ba yun? Hindi po ba lahat ng sakit ay may tamang kasagutan? Saka hindi niyo pa po naman napapatingin siya sa mga albularyo, di ba? Bakit niyo po nasabi yan? Dahil pinagamot na namin siya sa Maynila. Maraming doktor na ang tumingin sa kanya. Kaya naman hindi siya pwedeng gamutin at hawakan ng mga albularyo. Sana maintindihan niyo yun. Ayokong ipagsapalaran pa ang buhay ng anak ko. Kung ganun, ano po ba talagang sakit niya? Meron akong lupus. Malin. Anak, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Wala ba silang ginawa sa'yo? Ayos lang naman po ako. Medyo guminhawa na rin po ang pakiramdam ko. Dahil po yun sa ginawa ni Lolo Oka. Maraming salamat po ah. Pasensya na po kayo sa abala. Ayos lang naman po ako. Pero, Noong una, simpleng anemia lang ang sakit ko. Hanggang sa lumala ito. At ngayon, diniglarang lupus ng mga doktor na nakausap namin ni tatay. Anak, Ayos lang po tay. Kailangan na nating ipaliwanag sa kanya nang maintindihan nila tayo. Sa ganun, hindi na nila pipiliting tulungan o may gawin para sa atin. sige, ikaw ang bahala. Sa tuwing lumalabas ako at nahahanginan o nasisikatan ng araw, namamantalang buo kong katawan. Nanghihina rin ako at bigla na lang nahihilo. Hindi kasi karaniwan ng sakit na to dito sa atin. Kaya walang albularyo ang makagagaling dito. Hindi ito nadadala sa tawas o orasyon o kahit mga hilot lang. Kaya hindi na namin sinubukang magpagamot ni tatay sa ganon. Noong una, sinubukan namin palakasin ang resistensya niya. Yun kasi ang sabi ng doktor. Mahina lang daw ang katawan ni Malin pero habang tumatagal, mas lumalala ang pakiramdam niya. Kaya wala kami nagawa kundi magpatingin sa iba pang doktor. Linggo-linggo, iba't ibang doktor ang pinupuntahan namin. Malaki na ang nagastos ni tatay sa akin. Kung nasa Maynila lang ang kabuhayan namin, baka hindi na ako umuwi dito. Kaya kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila sa amin, hindi kami pwedeng umalis. ibig sabihin may malalakang sakit at may nagpakalat ng chismis na aswang ka para umalis kayo dito? Sa totoo lang, wala akong karapatang sumingit sa usapan niyo. Yun nga lang, kailangan. Hindi niyo ba naiisip na baka dala ng isang sumpayan? Ano pong ibig niyong sabihin? Ganyan kasi ang ginagawa ng mga mangkukulam. Kukulamin nila ang isang tao tapos ipagkakalat nilang masama ito para layuan. Sa ganon, mapipilitan na lang umalis ang biktima para sa ikakatahimik ng buhay niya. Ganun nga po nangyayari sa inyo. Bakit hindi niyo po subukang magpatawas man lang? Para malaman niyo po kung may sumpa talaga. Pasensya na. Hindi talaga pwedeng gamutin ng albularyo o galawin ng anak ko. Isa kasi yun sa pamahiin ng pamilya namin. Sa panahon ngayon, mas naniniwala na kami sa mga doktor. Pasensya na po. Nirerespeto ko po ang paniniwala niyo. Maraming salamat po Lolo Oka. Pasensya na po kayo sa abala ha. At sa mga nasabi po namin, mauna na po kami.
Magalang namang nagpaalam ang mag-ama kay Lolo Oka. Habang ako naiwan at hindi makapaniwala sa narinig ko. Wala akong masyadong alam sa sakit na lupus. Kaya naman ipinaliwanag ito ng malinaw sa akin ni Lolo Oka. Sinabi niyang walang tiyak na gamot para sa ganoong sakit. Dahil doon, mas lalo akong nag-alala sa mag-ama. Mahirap ding ipaliwanag sa mga tao ang kalagayan ni Malin. Tapos dinagdagan pa ng mga taong mapagawa ng kwento. Lolo Oka, pwede po kaya nating malaman kung sino ang nagpakalat ng mga kwentong yun sa baryo namin? Hindi naman ako investigador para gawin yun. Kung gusto mo, mag-imbestiga ka mag-isa. Ang sama niyo naman po sa akin, Lolo. Hindi po ba wala naman kayong ginagawa? Bakit hindi niyo na lang po ako tulungan? Babayaran ko po kayo. Sige nga, sabihin mo sa akin, bakit mo gustong gawin yun? Bakit gusto mong malaman kung sino nagpapakalat ng chismis? Dahil naawa po ako sa kalagayan nila. Isipin niyo po, may malalang sakit na si Malin tapos iisipin pa niya yung mga sinasabi ng ibang tao. Ngayon, pinapalis na po sila sa baryo namin dahil dun. Hindi naman na natin problema yon. Problema na yun ng tatay niya. Pwede naman niyang patunayan na hindi aswang ang anak niya, di ba? Pero anong ginawa niya? Hinayaan niya lang. Kasi po kung magpapaliwanag siya, may maniniwala po ba? Sarado ng isip ng mga taong yon. Kaya mas magandang alamin natin kung kanino nagmula ang chismis. Sa ganun, pwede nating sabihing bawiin yun. Kung sa kanya manggagaling, siguro naman po may maniniwala. Hindi ako sigurado sa plano mo. Sa orasyon at mga pagdarasal, hindi tiyak kung malalaman natin. Mahirap maghanap ng tao na base lang sa salita. Ang mahalaga po, sinubukan natin. Magpapatulong din po ako sa nanay kong chismosa. Sa tingin ko, mas magandang ideya nga na magpatulong ka sa nanay mo. Kung magaling silang sumagap ng chismis, mas madali rin sa kanila mahanap ang pinagmulan nito. Sige po. Susubukan ko yan. At sana matulungan niyo po ako sa sarili niyong paraan. Oo naman, babayaran mo naman ako, di ba? Kaya wala problema sa akin yun. Lalo na't wala masyado nagpapagamot sa akin. Oo naman po. Ano pa bang gusto niyo? Pera o comics? Sira, ang pagkain ko noon ay mula lamang sa binabayad ng mga tao. Kapag wala silang binayad na prutas, gulay, isda o bigas, wala akong pagkain. Kaya mula nang mawalan ako ng ginagamot, natuto akong magtanim. Kaya kung may babayad ka sa akin, pwedeng binhi, pwedeng pagkain at pwede ding pera. Sige po, tatandaan ko po yan. Oh, hindi ka pa ba uuwi? Tinataboy niyo na po ba ako? Hindi ka naman magpapagamot, saka madami pa akong gagawin. Sandali lang po. Dahil ginamot niyo yung sugat ni Malin, bibigyan ko po kayo nito. Oh, ano naman yan? Pera po. Hati po tayo sa kinita ko kanina sa pagpitas at taba sa bukid. Nako, wag na. Wala naman ako masyadong ginawa sa kanya. At tanggapin niyo na po kasi kung hindi, mahiya na akong bumalik dito. Siya. Sige. Baka kung hindi ko tanggapin, hindi ka na umalis dito. Natawa na lang ako sa sinabi ni Lolo Oka. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na ako sa kanya. Kung hindi ko matutulungan sina Mang Dani at Malin sa kanyang sakit, tutulungan ko na lang sila para matigil na ang mga chismis. Sa ganoon ay maiwas sa kanila ang atensyon ng mga tao. Pagdating ko sa bahay, nakapamewang ang nanay ko sa pintuan. Natawa na lang ako habang iniisip ko kung anong sasabihin niya. Alam ko kasing pagsasabihan niya ako tungkol kay Malin. Mabilis sumagap ng chismis yun, kaya naman siguradong nalaman na niya ang ginawa ko. Alam ko na po yan, saka hindi ko naman po siya pinuntahan. Nagkataon lang po na kailangan niya ng tulong. Nataranta na rin po ako kaya sa albularyo ko na siya dinala. Kumusta naman siya? Sinabi ba ng albularyo na hindi siya aswang? Hindi ka po galit? Mabuting anak ang pinalaki ko. Kaya bakit ako magagalit? Siguro ayaw ko siya bilang magiging asawa mo pagdating ng araw pero
Hindi ibig sabihin nun ayaw ko na siya bilang tao. Kung naawa ka sa sitwasyon niya, ganun din naman ako. Akala ko naman po magagalit ka dahil sa ginawa ko eh. Naganda pa naman po ako ng mahabang salaysay. Aray, yun naman, Nay! Baka nakakalimutan niyo pong maliit kayo. Kaya pag umakbay kayong ganito, kailangan ko yumuko. Bakit kasi lumaki ka pa? Sana'y maliit ka na lang habang buhay para naman may baby pa rin ako. Nay, ano po ba yan? Kapag may nakarinig sa inyo, tamo, sasabihin nila mamasboy ako. Alam niyo po bang ayaw ng mga babae yung ganun? Ano? Kinakahiya mo na ako? Hindi naman po, Nay. Pero iwasan niyo po yung ganito, baka isipin nila bakla ako. Di mabuti. Hindi mo ako kailangang iwan para sumama sa mapapangasawa mo. Nay naman, hindi ko naman po kayo iiwanan kahit mag-asawa pa ako ng 3. Babaero! O ano, gagawa ka din ba ng maraming panganay kagaya ng tatay mo? Ha? Ano? Aray naman po, Nay. Bakit ang lakas yung mga utong sa ulo? Bakit? May nangungutong ba sa talampakan? Sabi ko nga po, wala. Ma, anong ulam? Pagkatapos mo mang babae, naghahanap ka ng ulam sa akin. Ay, bakit hindi ka maghanap? Doon sa babae mo. Napasimangot na lang ako dahil sa banat ni nanay. Binitawan naman niya ako habang may malaking ngiti sa kanyang mga mata. Naglakad siya papasok sa loob ng bahay. Nakahain doon ang mga paboritong ulam ko. Palagi itong ginagawa ni nanay kapag galing ako sa mga exam sa eskwelahan o may mga sinalihan akong palaro. Hindi man ako nanalo, pero palaging naghahanda si nanay. Kaya naman pakiramdam ko ngayon ay nakagawa ako ng tamang bagay. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kahit mag-isa niya lang akong tinaguyod, ni minsan hindi ko naranasang may kulang. Kung ano ang meron ang mga kaklase ko noon, ibinibigay niya rin sa akin. Kaya ganoon na lang kami kalapit sa isa't isa. Kinabukasan, habang hindi pa lumalabas sa mga estudyante sa eskwelahan kung saan ako nakapwesto, naglako muna ako ng mga comics. Kaya naman nasalubong ko ang aking kaibigan. Bakit ka napadpad dito? Nilalako mo ba yung mga paninda mong comics? Nahalata mo pala agad yun. Paano ko naman hindi mahalata? Palagi ka kayong nasa tapat lang ng eskwelahan. Pero tingnan mo ngayon. Ganun talaga kapag may pangangailangan. Ha? Ano naman ang pangangailangan mo, Ber? Mahina na bang kita sa pwesto? Hindi naman. May kailangan lang akong bayaran na hindi alam ni nanay. Ganun ba? Gusto mo ba tulungan kita? Naku, wag na. Ano ka ba? Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang sa akin. Isa pa, madali lang sa akin na magbenta nito. Alam mo namang habulin ako ng mga kababaihan, di ba? Kaya kung ako ang magbebenta, siguradong mauubos yan. Ikaw talaga. Gagamitin mo pa yung mukha mo para makabenta. Ay, alangan. Anong gagawin ko dito? Nakakaya naman kung hindi ko mapapakinabangan, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Ito. Ito yung bebenta mo. Salamat na agad ha. Ayos lang. Wala naman akong gagawin kaya tutulong na lang ako. Salamat ulit. Dito ka sa kalyeng to, ako naman dun sa kabila. Magkita na lang tayo sa dulo. Tama naman, di ba? Tama. Salamat ulit ha. Natuwa ako sa inasta ni Cairo. Kahit noon pa, napapansin kong madalas akong bilhan ng mga comics ng mga kababaihan dahil sa kanya. Lalo na kapag maghapon siyang nakabantay. Akala ko noon, maswerte lang ako. Hindi ko akalaing dahil pala yon sa magandang mukha ng kaibigan ko. Kahit hindi niya alam kung para saan ang pag-iipon ko, tinutulungan niya pa rin ako. Nang magkita kami sa dulo ng kalye, naubos na ang tinda niya. Kaya naman laking pasasalamat ko sa kanya. Bumalik na ako sa tapat ng eskwelahan. Hindi na siya sumama
dahil may pupuntahan daw siya. Pagkatapos kong magtinda, mga 5:00 na ng hapon nang pumunta ako sa kabilang baryo kung saan nakatira si Lolo Oka. Nagulat pa siya nang makita ko. Bakit naman gabi ka na pumunta? Aswang ka ba? Masyado naman po akong gwapo kung isa akong aswang, di ba? Pasalubong ko nga po pala. Pasalubong o bayad? Pasalubong lang po. Iba po yung bayad ko. Ito po. Pero bago yun, mas magandang malaman ko muna kung ano na ang alam nyo. Aba, talaga na ba matalino ka ha? Hindi ka ba iisahan? Sabihin nyo na po kasi kung ano yung nalaman nyo. Alam nyo bang hindi tumitigil ang mga chismis sa paligid? Nakakarindi na po kaya. Ang nanay mo ba, may nakuha ba siyang impormasyon? Wala po eh. Tinuro lang siya kung kani-kanino. Kumbaga nagpasalin-salin na lang at hindi makita kung sino talaga nagpakalat. Turo dito, turo doon. Nagrereklamo na nga po si nanay kasi nahihilo na raw siya sa dami ng tinuturo. Hindi niya matandaan lahat ng pangalan. Parang pareho lang din kami ng nanay mo. Mahirap talaga to. Hindi naman kasi tayo mga pulis eh. Sinasabi niyo po bang wala na tayong magagawa? Parang ganun na nga. Kung hindi tayo lalabas sa batas. Ano pong batas? Dapat po ba tayong gumawa ng masama para malaman? Hindi naman ganon. Ano kasi, batas ng sariling konsensya. Hindi ko po masyadong maintindihan, Lolo. Ano po bang ibig yung sabihin? May tinatawag kaming sumpa sa hangin o bulong sa hangin. Kapag ginawa namin yon, agad tatama ang sumpa sa nilalang na unang nagpakalat ng chismis. Ano po? Paano po mangyayari yun? Noon kasi, may mga lumalapit sa amin para gawin yon. Gusto nilang gumanti sa mga ginawa sa kanila. Pwedeng lumaki ang uso ng unang ng chismis kung yun ang bubulong sa hangin. Pwedeng mawalan ng boses kaya hindi makakain. Basta mga ganung bagay. Depende sa hiling. Kung nanakit gamit ang kamay, pwedeng mamaga ang kamay niya. Ano pong mangyayari kung papayag akong gawin yun? Pwedeng bumalik sa iyo kung malaman nila agad. Ang sinasabi ko, kung sino ang nagpagawa ng sumpa, sa kanya babalik ang sumpa kung sakali. Kung ganun po, may masama po bang mangyayari? Siyempre, hindi naman sobrang malala ang epekto noon. Lalo na kung simpleng indikasyon lang ang gagawin mo. Hindi ba ang gusto mo lang ay malaman kung sino ang gumawa noon? Opo, kung hindi naman po ganun kasama yun, pwede po natin gawin. Ano man ang kalabasan, ang mahalaga po ay sinubukan nating hanapin. Mas madali po yun kasi baka mamaya bigla na lang silang paalisin mag-ama. Hindi ka ba makokonsensya? Kung may sinisirang buhay, siguro makukonsensya ako. Pero hindi pa sila ang dapat unang makonsensya? Sumang-ayon sa akin si Lolo Oka. Kaya naman, pagkaabot ko sa kanya ng bayad, ay umuwi na rin ako. Sigurado kasing maghihinala si nanay kapag matagal akong nawala sa bahay. Magagalit yon kapag nalaman niyang may ginagawa akong masama sa kapwa ko. Lalo na at para kay Malin ang lahat ng to. Kinabukasan, 2:00 ng hapon, nagsara muna ako ng tindahan. Sigurado kasing may gagawin na naman ako. At kung mahuhuli ako ng uwi sa magkasunod na araw, lalong titibay ang hinala ni nanay. Pagdating ko sa bahay ni Lolo Oka, hindi siya makapaniwala. Ilang beses ko siyang tinanong at may takot sa mga mata niya kung bakit hindi niya masabi sa akin ang totoo. Bakit po? Si nanay po bang lumabas sa mga orasyon nyo? Hindi. Kung ganun, bakit takot na takot kayong sabihin sa akin? Wala pa po akong nakikitang senyalis ng sumpa sa hangin kay nanay. Kaya masasabi kong hindi siya ganun. Hindi aabot sa pagkasira ng tao ang mga chismis niya. Hindi pa tumatalabang sumpa kahit kanino. Wala pa akong tulog. Magdamag, maghapon ko sinubukan. Ano po? Akala ko po ba gumagana yun? Ibig sabihin totoo ang sinasabi nila? Humihina na po ang mga albularyo sa... Aray! Ano po ba yun? Bakit kailangan mambatok? Pasaway ka kasi. Hindi porket hindi tumatalabang maliit na sumpang yun, humihina na ako. Sadyang mas malakas lang ang dapat talaban ng sumpa.
Medyo magulo po, Lolo. Pwede niyo po bang linawin? Aswang! Baka naman, Lolo, ipaliwanag niyo po sa akin ng mabuti. Medyo naguguluhan po talaga ako. Aswang ang nagpakalat ng kwento na aswang si Malin. Ibig sabihin, totoong aswang dito sa lugar natin? Gusto niyang maalis sa kanyang atensyon kaya nagpakalat siya ng chismis? Mabilis na target si Malin dahil hindi ito lumalabas tuwing umaga. Tama ka dyan. Kung ganun, mas kailangan po natin siyang mahuli. Kapag nahuli natin ang aswang, mas maniniwala ang mga tao sa baryo namin. Tama po ba? Hindi ka ba natatakot? Isang magaling na imok-imok ang aswang na ito. Po, ano naman po ang imok-imok? Ano pong ginagawa nila sa tao? Malakas ang ganitong uri ng aswang. Lihim silang umaatake tuwing gabi. Kinakain nilang anino ng mga tao. Kapag wala na ang anino ng biktima, bawal siyang masinaga ng araw. Dahil kapag nangyari yun, huling araw na niya, magiging abo siya na walang makakaalam sa tunay na pangyayari. Ano po? Hindi po ba parang imposible naman yun? Anong imposible? Mag-isip ka. Hindi ba maraming kabataan na hindi umuwi sa mga magulang nila sa baryo nyo? Hindi mo ba naiisip na baka konektado ito sa mga aswang? Baka gumawa siya ng ingay para mas maraming mabiktima, lalo na tag-init. Sa bagay. Tama po kayo dyan. Kung ganun siya kalakas at gusto niyong maduwag ako, sino pong pipigil sa aswang na yun? Mananahimik na lang po ba tayo dahil sa takot na baka tayo ang mabiktima? May punto ka pero hindi ka manunugis. At wala kang kakayahang makipaglaban. Kaya paano natin siya pipigilan? Masipag po akong magalungkat. Magpapatulong ako kay nanay na alamin ang kwento ng mga nawawala. Tapos mula sa mga hindi nawalan ng kaanak, doon tayo magumpisa. Hindi. Ang mga aswang ay walang pinipiling biktima. Pwede nilang saktan kahit kamag-anak pa nila. Pwede kong gawin ng sumpa sa hangin na para sa mga aswang. Pwede po pala yun? Bakit pinag-isip niyo pa ako? Malamang, sobrang lakas ng sumpang yun. At kung malakas ang aswang, pwede niyang ibalik sa'yo. Handa ka ba kapag nangyari yun? Ano? Sandali lang naman po, luloko ka. Wala po ba kayong nakikitang ibang paraan o kahit anong pampigil sa sumpa kung sakaling bumalik? Meron naman. Ang huwag na lang gumanti ng sumpa. Ibig sabihin, hindi po natin malalaman kung sino ang aswang na nagpakalat ng chismis? Bigla bang nabahag ang buntot mo? Hindi naman po ko natatakot para sa sarili ko. Natatakot po ko para kay nanay. Kapag may nangyari sa akin, alam kong sobra siyang masasaktan. Kaya po tinitimbang ko mabuti. Mas magiging masaya ba si nanay kung nawala ako dahil may ginawa akong tama? O buhay ako pero wala akong ginawa kahit may alam akong nangyayaring mali? Bakit parang ako nasasaktan sa tanong mo? Bilang isang magulang, masakit sa akin na makitang hindi naging mabuting tao ang anak na tinaguyod ko mag-isa. Pero mas masakit sa akin ang mawala siya. Di ba? Mabuti naman at naiintindihan niyo ako. Ako lang ang meron si nanay. Kaya paano siya kung mawawala ako? Sige, ganito na lang. Tanungin mo ang nanay mo. Mga lihim na tanong lang. Saka tayo magdesisyon base sa magiging sagot niya. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Oka, bigla kong naisip na tama siya. Nung bata pa ako, walang pakialam si nanay kung natalo ako sa kompetisyon. Wala siyang pakialam kung bumagsak ako sa exam o kung tahimik ako at hindi sumasagot sa mga tanong ng guro namin. Palagi niyang sinasabi na ayos lang kung kulelat ako. Ayos lang kung hindi ako manalo. Ayos lang kung bumagsak ako sa exam. Kasi pwede namang umulit. Hindi naman daw masama ang umulit. Ang masama daw ay gumawa ako ng masama para lang hindi mapahiya. Dahil doon, mas nagpursigi ako. Pinakita kong pwedeng maging mabuting tao habang nakakamit ang gusto natin sa buhay. Gawin na po natin. Ano? Hindi naman po tayo sigurado kung malakas nga bang aswang na yun, di ba? Para kung hindi po pala niya kayang ibalik ang sumpa. Para kung nagpapadala lang po ako sa takot ko. Sigurado ka ba dyan? Opo,
Pwede po natin gawin ang tama nang hindi nasasakripisyo ang buhay natin. Huwag po nating isipin ang mga posibilidad. Dahil kahit naman po siguro ang aswang ay hindi perpekto. Paano ang nanay mo? Paano kung malaman niyang sinusugal mo ang buhay mo? Ang gusto po ni nanay ay maging mabuti akong tao. Gusto niya gawin ko palagi ang tama kahit mapahiya ako o kahit ako lang mag-isa. Kaya sigurado po kung maintindihan niya kung isasakripisyo ko ang buhay ko para sa tama at kapakanan ng nakararami. Hindi ba masyadong basta-basta ang desisyon mo? Hindi po. Kilala ko na po ang nanay ko. Dahil mukhang desidido ka na, wala akong magagawa doon. Nagsimulang mag-asikaso si Lolo Oka. Kaya naman umuwi na ako. Hindi ko inisip ang magiging sitwasyon ko. Hindi naman kasi siguradong ganoon nga ang mangyayari. Dapat pagtuunan ko ng pansin ang nangyayari sa paligid. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si nanay na abala nang magluto ng hapunan. Nang makita niya ako, nakasingkit na ang mga mata niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Umikot pa siya na parang sinusuri ako. Oy, saan ka namang galing? Hindi ganyan ang mukha ng isang tindero ng comics. Sa dami na nakakausap niya, palagi siyang nakangiti hanggang makauwi. Pero sa itsura mo ngayon, mukhang hindi ka nagtinda. Ikaw talaga, Nay. Kung hindi po ako nagtinda, isa naman po ko pupunta. Pagtitinda lang naman ng comics ang alam kong gawin. Eh kung ganun, bakit hinahanap ka ng kaibigan mo si Cairo? Alam mo, naaawa ako sa batang yun. Parang sinapak ang nguso kanina. Eh kasi habang nag-uusap kami, ay bigla na lang dumugo. Totoo po ba yan? Baka napaaway po siya. Ang dami kasing babaeng lumalapit sa kanya eh. Baka napagkamalan siyang nangaagaw ng kasintahan ng may kasintahan. Makalaglag panty naman talaga kasi ang kagapuhan niya. Nay naman, parang anak niyo na kaya si Cairo. Tapos ganyan pa yung sinasabi niyo. Hoy! Magunos dili ka nga ha! Eh syempre hindi naman siya ang iniisip ko. Iniisip ko kung kaya ng magulang niyang maging ganyan ang mukha ng anak nila. Eh di ganun din kagwapo ang tatay niya, hindi ba? O kaya, anong posisyon ang ginawa nila para makalikha ng ganong kagwapo? Para bang hindi anak niyo yung kausap niyo. O eh bakit ba? Bata ka pa ba? Kahit na, Nay, anak niyo pa rin ako. Eh, ewan ko sa'yo. Yung tatay mo, hindi ganyan sa akin noon. Tis ako, hindi kayo iniwan. Hoy! Vincente! Mabilis akong tumakbo, papasok sa loob ng bahay. Inambahan na kasi ako ni nanay ng hawak niyang sandok. Mahahalata mong galit na siya kapag tinawag ka na niya sa tunay mong pangalan. Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang mga nanay o ganito lang talaga ang nanay ko. Natawa na lang ako habang naninermon pa siya sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Tumigil din naman agad siya. Pagkatapos kong magpalit ng damit, lumabas ako ng bahay. Kukunin ko ang ibang paninda ko na pinatabi ko lang. Iuuwi ko muna dahil magpapahinga ako sa pagtitinda. Habang nasa daan ako, nakita ko si Cairo. Noon, palagi siyang taas noo maglakad. Pero ngayon ay nakayuko siya na parang nahihiya. Anong problema? Bakit ganyan ka maglakad? May masakit ba sa'yo? Bakit ganyan ka lang? Kanina pa kita hinahanap ah. Bakit hindi mo sinabi kung saan ka pupunta? Ha? Teka. Sadali, yung kamay mo, pakiluwagan yung kapit, nasasaktan ako. Ay, naku, pasensya ka na. Ayos lang. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla ka nalang nagagalit? Sino yung nanakit sa'yo at ganyan ang mukha mo? Huwag mong intindihin to. Napagtripan lang ako ng ibang kabataan dun sa kanto. Ikaw, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Ako? Bakit naman ako masasaktan? Maayos naman ang kalagayan ko. Galing na naman ako ng bayan kaya nagsara ng tindahan. Bakit mo ba ako hinahanap? Kasi gusto kong sabihin sa'yong aalis na sila Malin. Pupunta na silang Maynila. Nanalo ang mga tao dito sa lugar natin.
Gusto kong sabihin sa'yo, hindi para pigilan sila, kundi para tigilan ang ginagawa mo. Ginagawa ako? May ginagawa ba ako? Hindi ba kumakain ka para magdoble ang kita mo at makapag-ambag ka sa gustusin nila? Bakit ko naman gagawin yun? Kahit mag-triple pa ang kita ko, hindi matutumbasan nun yung araw-araw na kinikita nila sa asyenda nila. Ano? Hindi pala para kay Malin ang ginagawa mo? Bakit mo naman naiisip yan? Bakit ko uunahin ng iba kung mas kailangan namin, di ba? Sabagay, pasensya na, hindi ko natanong sa'yo yung dahilan. Inisip ko na lang agad. Ayos lang. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung paninda ko. Gusto mo sumama muna tapos samahan na lang kita pa uwi? Hindi na. Uwi na lang muna ako sa bahay. Ayos lang naman ako. Huwag ka mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Pasensya ka na ha. Kailangan ko lang talagang balikan yung paninda ko. Tumango si Cairo at tinapik ang balikat ko. Ako naman, nagmamadaling pumunta sa pinagtabihan ko ng mga paninda ko. Alam kong may problema si Cairo, lalo na ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Ibang-iba ang aura niya na hindi ko maipaliwanag ng ayos. Para bang may kailangan siya sa akin na hindi ko mawari kung ano. Bago pa maubos ang oras ko sa pag-iisip, kinuha ko na ang mga comics ko. Agad akong umuwi sa bahay dahil siguradong naghihintay na si nanay. Kinabukasan, agad akong pumunta sa bahay nila Malin kahit sobrang aga pa. Nakita ko si Mang Dani na nilalagay ang mga gamit nila sa loob ng kanilang sasakyan. Magandang umaga po sa inyo. Oh, Vince, ikaw pala. Magandang umaga din sa'yo. Ang aga mo namang nagawi dito. Sinadya ko po talagang puntahan kayo. Talaga po bang aalis na kayo? Sandali. Alam mo ngayon ang alis namin? Opo. Ha? Paano? Sino naman ang nagsabi sa'yo? Ha? May nakapagsabi lang po sa akin. Wala namang nakakaalam na aalis kami ngayon. Kahit ang mga tauhan ko ay nabigla sa pag-alis namin, kaya paano mo nalaman? Oo, Vince. Ang aga mo yatang napadaan dito. Malin, magandang umaga sa'yo. Balot na balot ka pa rin pero hindi na makapal ang damit. Bigla kasi akong nag-alala sa sinabi ni Lolo Oka Kaya naghanap kami ni tatay na pwedeng magamit pantakip sa balat ko nang hindi na infeksyonan. Kaya malaking tulong ang ginawa mong yun. Nagising ako. Wala naman ako masyadong ginawa. Pero talaga bang aalis kayo? Kailangan ko na magpagamot Hindi ako makakaharap sa mga tao ng ganito ang kondisyon ko. Kung takot pa rin ako sa araw, kahit anong paliwanag namin walang maniniwala. Kaya salamat sa paniniwala mo Kahit papaano. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na patunayan ng sarili ko. Wala pa akong nagagawa para sa'yo pero sige, tatanggapin ko ang pasasalamat mo. Basta bumalik ka dito na may lunas na ang sakit mo. Sobrang payat mo na Hindi ka na rin maganda. Kumain ka ha. Maraming masasarap na pagkain sa Maynila. Tabi, tama na yan. Hindi kayo magjowa para magtitigan ng ganyan. Saka anong sabi mo? Hindi maganda ang anak ko? Gusto mo iwanan kita ng sapak? Pasensya na po, nadala lang po. Ewan ko sa'yo. Mauna na kami. Hoy Malin, pumasok na. Napapakit ka pa dyan, hindi ka naman daw maganda. Natawa na lang ako sa reaksyon ni Mang Dani. Alam kong nagbibiro lang siya, kaya nakangiti na lang kami ni Malin sa isa't isa habang papalayo ang sasakyan nila. Kumakaway pa siya at pilit kinukuha ng tatay niya ang kanyang kamay. Mas lalo akong natawa. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko gumaan ang lahat kahit wala pa kaming nahuhuli. Dahil sa pag-alis ni Malin, naging desidido na ako sa desisyon ko. Maaga akong pumunta sa bahay ni Lolo Oka. Abala siya sa kanyang mga halaman nang dumating ako. Wala akong kape dito. Napakaaga mo namang pumunta.
Ayos lang po, hindi naman po ako nagkakape. Eh anong pinunta mo ng ganito kaaga? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka ng pambayad sa akin? Bakit lo? Nagawa niyo na po ba yung kailangan gawin? Oo naman. Mabilis kaya akong kumilos. Alam mo ba, magandang balita. Ano po? Mambibiktima siya ngayon para maayos ang mukha niya. Ano po bang ginawa niyo? Ano pa ba? E di sinigurado kong mahuhuli natin siya sa akto. Kailangan nating malaman kung paano siya nambibiktima ng tao. Ibig sabihin po, mas makikita na ngayon ang malaking resulta ng ginagawa niya? Tama ka dyan. Mas mapapansin na yun ng mga tao at bibigyan ng aksyon ng mga opisyal. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na hindi si Malin na mapagbintangan. Ha? Paano mo nasabi yan? Kasi wala na po sila dito sa baryo. Lumuwas po sila ng Maynila para doon magpatingin. Talaga? E di magandang pangitain yan. Malilinis na ang pangalan ng kasintahan mo. Mababayaran mo pa ako ng malaki. Pagkatapos, mahuli natin ang totoong aswang. Tama po kayo. Ang galing po talaga ng plano. E ano pa ba? E di sasagarin na natin ang lahat. Ano po? Nalaman ko na maingat na ang mga magulang ngayon. Kaya wala na masyadong lumalabas sa gabi. Kaya ang aswang na yun ay siguradong gutom na gutom. Ibig sabihin kahit sino ang makita niya sa dilim ay kakainin niya. Kahit kapamilya pa niya. Po? Medyo magulo po. Parang humihina yung signal natin sa isa't isa, Lolo. Mukhang masigla ka ngayong araw ha. Nakapagbiro ka na ng ganyan. Ikaw naman kasi, Lolo. Binibiti mo ako. Sabihin niyo na po sa akin yung plano niyo. Lalabas ka ng 3:00 ng madaling araw. Ano po? Paano kung atakihin ako nun? Paano kung saktan ako? Paano po kung makain niya agad ang anino ko? Di ba po sabi niyo, gutom na gutom yun at walang pinipili? Aba, bakit bigla ka namang natakot dyan? Porket wala na si Malin dito sa probinsya natin nababahag na ang buntot mo. Hindi naman po sa ganun. Hindi lang po talaga may iwasan na matakot at kabahan. May mga pangontra naman ako ibibigay sa'yo. Isa pa, pipikiin natin ang anino mo. Ano po? Pwede po ba yun? Oo naman. Ako ang bahala. Dahil sa sinabi niyang yon, naglakad siya papasok sa loob ng bahay. May mga halamang gamot at maasim na dahon ang ipinalagay niya sa bulsa ko. Sumusunod na lang ako kay Lolo Oka. Hindi ko na magawang mag-isip at magsalita dahil sa sobrang takot at kaba. Nang makauwi ako, agad kong tinago sa kwarto ko ang mga dalang ibinigay ni Lolo Oka. Baka kasi makita ni nanay at maaway pa ako. Pagsapit ng gabi, hindi ako naging malambing sa nanay ko. Sa tuwing gagawin ko kasi yon, iniisip niyang may gagawin akong kalukuhan. Inaabangan kong humilik si nanay, saka ako lumabas ng bahay. Ang sabi naman ni Lolo Oka, nasa paligid lang siya. Habang naglalakad ako sa daan, may kakaibang tunog akong narinig. Naamoy ko ang masangsang na amoy. Kaya hinanap ko ang pinagmula nito. Suot ko ang ginawa ni Lolo Oka. At nakita kong may aninong dumapo roon. Kaya winisikan ko agad ng asin at pulbos ng dahon ng sampalok. Saka piniga ang daya. Narinig ko ang kakaibang daing ng sakit sa paligid. Nakita ko ang pangit na itsura ng aswang sa gilid ng daan. Sino ka? Vince, Kilala mo ako? Sino ka, ha? bakit ka naglalakad sa kalsada ng ganitong oras? At ano yung suot mo? Huwag mo akong kinakausap na para magkakilala tayo. Sino ka, ha? Maswerte ka pa rin. Tumigil ka dyan! Ano sabi mo? Ano ba yung pulbos na yan? At paano mo nalaman na ginagamit yan sa mga aswang, ha? Bakit ko naman sasagutin ang tanong mo? Sino ka ba talaga, ha? Huwag mo nang alamin kung gusto mo pang mabuhay. Umalis ka na at isipin mong palagi. Hindi! Ano ba? Ibubuwis mo ba talaga ang buhay mo para malinis ang pangalan ng babaeng yun? Mas mahalaga pa ba ang babaeng yun kaysa sa buhay mo?
Hindi, pero kailangan malaman ang ugat ng kaguluhan sa lugar na to. Kahit hindi nalalaman ng iba, kahit hindi napapansin ng lahat, marami nawawala dito. At ikaw ang dahilan nun. Ano? Pero paano? Akala mo ba malinis kang gumalaw, ha? Hindi pa nakakasagot ang halimaw nang may kadenang gumapo sa leeg niya. Mula sa likod niya, lumabas si Lolo Oka. Dahil doon, nagpambuno silang dalawa. Pinabaliktad siya ng aswang habang mahigpit pa rin niyang hawak ang kadenang nasa leeg nito. Nang makita kong nahihirapan na si Lolo, tumulong na rin ako. Tinadyakan ko ang likod ng aswang, kasabay ng pagbuhos ng asin. Dahil dito, nabitawan niya si Lolo. Inis na inis kong inalis ang mga karton sa katawan ko. Yun ang ginawa ni Lolo Oka para magbukhang dalawa ang anino ko. Mas malaki sa tunay kong anino na siyang kinain ng halimaw kanina. Yun ang sinasabi niyang pamimeke ng anino. Habang namimilipit sa sakit ang halimaw, unti-unti ring nagpapakita ang katawang tao niya. Para siyang sirang telebisyon na kumukurap-kurap. Kita ko yun sa liwanag ng buwan na parang sinag ng araw sa liwanag ng kalsada. Nakikilala mo ba siya? Po? Tignan mo siya ng mabuti. Nakikilala mo ba siya? Ano? Cairo, ano to? Lolo, alam niyo po bang siya ang aswang? Kahapon ko lang din nalaman. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Siguradong hindi ka maniniwala eh. Kaya anong saysay kung sasabihin ko lang sa'yo, mas mainam na malaman mo mismo gamit ang sarili mong mga mata. Oh, ano itsura yan? Hindi ko po inaasahan na si Cairo nagpalaganap ng chismis tungkol kay Malin. Isipin mo mabuti, sino ba ang nagudyok sa'yo? Sino ang sobrang magtanong? Sa bagay, walang pinagsabihan sila Mang Dani sa pag-alis nila. Pero nalaman ni Cairo at sinabi sa akin. Ibig sabihin mula sa malayo, naririnig niya at minamatyagan sila Malin at Mang Dani. Tama. Eh ikaw po, paano mo nalaman? Pwede bang tulungan mo muna ako dito? Yung matinik na bagay na yan. Itali mo ng maayos sa kamay at mga paa niya. Hindi po ba sapat na yung nasa leeg niya? Ano ka ba? Pansamanta na lang to. Naglalaban siya kaya mas mainam na nakatali ang mga paa at kamay niya. Eh bakit pa po itong matinik na bagay ang pinili niyo? Makabuhay ang tawag dyan. Maliban sa kadenang ito, na binalutan ng pilak, makabuhay ang mabisang panali sa kanila. Napipigilan ng mga bagay na to ang lakas nila. Paano po kung anino natin ang kainin niya? Makakakain lang sila ng anino ng tao kapag nasa anyong aswang. Kapag nasa ganitong anyo na, mahina sila. Pagkatapos naming itali si Cairo, dinala namin ito sa bahay ni Lolo Oka. Nakatali pa rin ito, dumadaing sa sakit. Pero kahit kaibigan ko siya, hindi na ako nakaramdam ng konsensya. Marami na siyang nasaktan, sinirang buhay at pinatay. Panahon na para patigilin siya. Ilang oras ang lumipas, pero wala pa ring nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Lolo. Pinagmasdan ko lang si Cairo hanggang magising siya. Nakatulog siguro dahil sa sobrang sakit. Ikaw ba talaga yan? Pakawalan mo ko dito. Sige na. Bakit mo nagawa yun? Hindi ko sinasadya ang lahat. Nagkataon lang na kailangan. Paanong kailangan ha? Naging aswang ka at binibiktima kami. Lahat ng sinabi mo sa akin, puro kalokohan. Pinagsisisihan ko naman talaga. Hindi ko gustong manakit ng kahit sino. Pero para mabuhay, kailangan kong gawin yun. Ano? Para mabuhay ka? Kailangan mo pumatay ng marami? Para sa iisang buhay mo, kailangan mo ng milyong buhay? Nag-iisip ka ba? Sa bagay, hindi ka naman tao eh. Gusto kong mabuhay. May pangarap ako. May gusto pa akong marating. Hindi ko ginusto maging aswang. Nung umalis ako, naganap ako ng magaling na albularyo. Pinapaalis ko ang pagiging aswang ko pero wala ng paraan. Paano wala ng paraan?
Paano ka ba naging aswang? Mayaman ang nanay ko dahil sa mga aswang at ako ang aswang na yun. Anong kinalaman ng yaman sa aswang? Ginahasa si nanay ng isang aswang. Hindi siya pinatay para magparami ng lahi. Pero napatay niya ang tatay ko sa tulong ng isang albularyo na wala ang koneksyon ni nanay sa mga aswang. Yun nga lang, sa lumang kasabihan, kailangan magnegosyo si nanay dahil sa dalang swerte ng mga aswang. Kaya sinugal niya ang lahat para lubos ako maging aswang kahit ayaw ko. Inabuso ka ng nanay mo? Dahil sa albularyong yun naging aswang ka? Oo, may pagpipilian si nanay. Pero pinili niya ang kayamanan kaysa buhay ng anak na hindi kailangan manakit ng ibang tao. Baka si Lolo Oka may magawa sa sitwasyon mo. Hintayin natin siya. Hindi na kailangan. Ang pinanganak na aswang at ginawang ganap na aswang ay hindi na kailanman magiging tao. Kaya nga ako pinatapon dito sa probinsya para hindi ako sa Maynila magkalat. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Naging kaibigan kita. Totoong kaibigan. Sa'yo ko naramdaman na may pakinabang ako. Naramdaman kong buhay ako at tao kapag kasama kita. Ayoko umuwi dito sa baryo pero palagi akong pinagbabantaan ng nanay ko. Wala akong pagpipilian. Pasensya na rin sa nagawa ko kay Malin. Alam ko matindi ang sakit niya. Pero naiinggit ako sa kanya. Kahit mayaman ang tatay niya, hindi siya sinisira nito. Para bang ang buhay na pangarap ko, siya ang tumatamasa. Dahil sa sakit niya, naging madaling target siya sa akin. Hindi na ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako ng umiyak. Iniisip ko ang pinagdaanan niya bilang anak sa kanyang ina. Napagtanto kong swerte ako sa buhay. Wala man kaming mamahaling gamit, masasarap na pagkain sa hapagkainan o matinong negosyo. Pero masaya kami ni nanay. Tumingala ako sandali para pigilan ang luha. At pinunasan ko ito nang bigla kong marinig ang sigaw ni Cairo. May maliit na kutsilyo siyang tinarak sa dibdib niya. Gusto ko sanang bunutin yon, pero pinigilan ako ni Lolo Oka. Lo, mamamatay si Cairo. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi mo pwedeng hawakan ng kutsilyong yan. Mas matapang pa yun kaysa asido. Kahit kumamit ka ng iba't ibang pansapin, masisira pa rin. Gusto mo bang mawala ng kamay? Siraulo ka ba? Hindi pwedeng mamatay si Cairo. Lolo Oka, tulungan niyo po siya. Tulungan po natin siya. Kailangan niya po tayo. Ayos lang. Ako. Patawad. Hindi, Cairo. Lolo. Siya ang kumitil sa sarili niyang buhay. Pinili niyang mabuhay ng matagal, di ba? Pinilit niyang labanan ng lahat. Kaya kung ngayon, sumuko na siya. Ibig sabihin ayaw niyang masama ang tingin mo sa kanya. Hindi ba sinabi niya na ikaw lang ang nagparamdam sa kanya na tao siya at hindi halimaw? Kaya kung piliin niya ang tama, yun ay dahil sa'yo. Gusto niya maging tama dahil yun ang gusto mo. Mabuti po siyang kaibigan. Hindi po siya nanakit ng kahit sino. Hindi niya ginusto yun. Narinig ko lahat. Pero yun na ang kapalaran niya. Wala na tayong magagawa ron. Hindi po ba talaga pwedeng mabuhay ang isang aswang bilang tao? Pwede silang mabuhay na parang tao. Yung hindi kumakain ng laman o sariwang dugo. Pero iba ang kaso ni Cairo. Yung enerhiya niya bilang aswang ang ginamit ng nanay niya sa masamang intensyon. Ibig sabihin, kahit gustuin niyang mamuhay ng hindi kumakain ng tao, hindi pwede. Magbabagong anyo pa rin siya at hindi niya makokontrol ang sarili niya. Mas mahirap yun sa kalagayan niya. Ayos lang yan, anak. Iiyak mo lang. Nay, ano ginagawa niyo dito? Nahuli ko siya kanina. Sinusundan ka. Mabuti na lang at hindi siya ang unang nakita ni Cairo. Anak kita. Nanay mo ko. Kung may nakakilala sa'yo, ako yun. Kaya lahat ng galaw mo, alam ko. Nay, si Cairo. Narinig ko ang lahat. Nalaman ko ang lahat.
Gusto ko mang mainis sa'yo dahil isinugal mong sarili mo, pero mas naging proud ako. Kahit ganon ang ginawa niya, inuna mong umintindi kaysa saktan siya. Ang nangyari sa kanya, aral sa atin. Kaya hayaan mo na siya. Pinili niya ang lugar na yon at baka doon, sa kabila, ay maging masaya siya. Yung hindi niya nakuha sa magulang niya. Dahil sa sinabi ni nanay, gumaan ang loob ko. Magalang kaming nagpaalam kay Lolo Oka. Hindi na rin siya nagpabayad sa naging serbisyo niya. Sabi niya, obligasyon niya yon bilang albularyo ng probinsya namin. Nagpatuloy ang buhay ko. Minsan, naaalala ko siya at muling nasasaktan pag naiisip ang kwento niya. Makalipas ang isang buwan, nalaman naming nagwawala ang nanay ni Cairo. Hinanap siya sa baryo namin, pero walang nakakaalam sa nangyari sa kanya. Naging tahimik na lang din kami. Nabalitaan ko ring nalugi siya at halos maging pulubi. Sina Malin at Mang Dani ay nanatili sa Maynila dahil sa matagalang gamutan. Si Lolo Oka naman nagpatuloy sa buhay. Nilisan na niya ang panggagamot at naging magsasaka na lang bilang libangan. Mula noon, mas minahal ko si nanay. Mas pinaramdam ko sa kanya kung gaano ako kaswerte na siya ang magulang ko. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Vicente.